Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Pasisimulan na po natin ang ating mga pagpupuri at pagluwalhati sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Una po nating awitin ang bilang 37 sa atin pong mga himnaryo. Jesus, siyang padugot sa langit ng nagtatanong sa atin ay nagkukuha upang tayo ay mga tubos. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw
Jesus na liyag na namatay dahil sa lahat. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangaririlan. Patuloy po nating papurihan, sambahin, luwalhatiin at ating patuloy na awitan ang Panginoong Heso Kristo. Numero 33 ang atin pong susunod na aawitin. Kung ang buhay mo din ay nasa pagkabat, huwag kang maluwaybay lagi sa pagtawag kay Kristo Jesus mo, isa dalang lahat. Siya ang pangawit sa lahat mong hirap. Huwag man lupaybay ang iyong
kita sa dusa, wag man lupay-pay ang iyong puso, sapagkat nasa Kaniya ang pangako. Wag man lupay-pay ang iyong puso, ang hirap mo'y papawiin. Wag man lupay-pay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, pinakabanayad ka po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka po't pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan. Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Jacob, ni Isaac, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Naawat na habag ka rin po, tinawag mo ang aming minamahal na ama at ina, inilagay mo po sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila po'y nangaglingkod din naman sa iyo hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Amang banal sa banal at malinis sakdal na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Una na nga po dito sa iyong maralita at dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Sa bawat tirahan ng mga lalaki't mga babaeng araw-araw po'y tinatawag mo sa buong sanglibutan. Inilalagay mo po sa iyong banal na kawan, nakakasama namin bilang mga kaibigan na nakikinig at nag-aaral din naman ng iyong mga banal na ebanghelyo, na pinakananasa mo pong mapakinggan ng mga tao sa mga huling araw na ito ng sanglibutan. Amang banal, gayon din po sa bawat tirahan ng mga tunay mo pong mananamba, sa espiritu mo po sa iyong katotohanan. Ikaw lamang ang nakakakilala kung sino-sino sila, Amang Diyos. Sinampalatayanan din po namin na kung paanong kami po'y binigyan mo ng buhay, kagaling at kalakasan at mga kapayapaan, magagandang pintuan ng mga kapalaran sa malayong dakong ito ng Los Angeles, California. Wala pong sawa kaming sumasampalatayang gayon din po ang pamamatnubay na ipinaranas mo rin po sa kanilang lahat sa bawat sandaling dumaraan sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, kung kami po nangagkulang, kung kami nangagkasala laban sa iyo, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. At sa Huwebes po ng gabing ito'y umaasa kaming muli mo po kaming
didiligan, pakakainin ng iyong mga salita, na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Gagamitin mo lamang kasangkapan ang bibig at dila ng iyong hamak na alipin. Ama naming Diyos, banalin mo nawa ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Gawin mo po sana siyang isang mabuting halimbawa sa lahat ng mga tupa mong nangingibang bansa at nangingibang bayan. At kung kanila pong lahat na mapakinggan ang iyong mga banal na salita sa pagkasangkapan mo sa iyong hamak na lingkod, bigyan mo po silang lahat ng mga pagkaunawa. Patubuin mo nawa ang mga pananampalataya sa kanilang mga puso. Tawagin mo rin po silang lahat at linisin mo po sa pamamagitan ng iyong banal na bautismo sa pangalan po ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa huling araw na ito'y maraming mga kaluluwang makakasama naming kung iyo pong loloobin, Amang Banal, pagkakalooban mo rin po ng buhay na walang hanggan. Amang Banal, habang kami po ay nangakikinig, hipuin mo nawa ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po ng kagaling at kalakasan ang maraming sa amin pinasasapitan mo ng sari-saring mga mabibigat na mga karamdaman, at pagbubuksan mo rin po silang lahat ng mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. At kumbaga maaari, una mo po sanang hihipuin ang katulad na po naming patuloy na tumatandat ng hihina, at nalalaman po naming malapit na rin ang araw ng aming pagtulog sa aming mga libingan. Palakasin mo pa po sana kami't pagalingin, Panginoon. Una na nga ang iyong hamak na alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Ekspektasyon, at dalawin mo rin po sana sa banig ng kanyang karamdaman ang aming minamahal na kapatid na Belen Dandan na naroon po sa malayong bayan ng Binyang, Laguna. Sana po'y hipuin mo, pagalingin, palakasin ang kanyang lupang katawan. Gayon din po si kapatid na Mirna at Mercedita. Ama naming Diyos, dagdagan mo pa sana kami ng maraming mga araw, hindi upang gugulin sa pagtatampisaw sa kalikuan, kasalanan at mga kalayawan. Masulyapan mo kaming lahat, Ama, na samantalang kami iyong ginagabayan ng iyong diwang banal, ang buhay at lakas na ito'y maipaglingkod namin hanggang aming mga kamatayan. Amang Banal, kami nagsusumamo. Kami po ay dumadalangin sa iyo na minsan pa, Amang Banal, diringgin mo po ang aming mga samot, ang aming mga pananalangin. Patatagusin mo po ang iyong pag-ibig hanggang sa lahat ng aming mga sariling sangbahayan, sa lahat ng aming mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng aming mga kaibigan, at hindi mo rin po pababayaan ang aming mga tirahan at mga mumunting ali-arian, na ito po ilalayo mo, Panginoon, sa sunog, sa lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, mga digmaan, mga magnanakaw, at sa lahat po ng nangakaumang na mga kapanganiban. Panginoong Yesus, ang lahat po ng ito, idinadalangin namin, isinasamo na minsan pa, ipong diringgin sa kaharian mo sa langit, ibabasbas mo po sa aming lahat, sa pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, tayo na po at tipunin na natin ang ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga kasangbahay. Charity begins at home. Ang pagliligtas ng Diyos ay kinakailangang magpapasimula po sa loob muna ng ating sariling tahanan. Tipunin na po natin ang ating mga mahal sa buhay
At huwag din po nating kalilimutang kunin, ihanda ang ating mga banal na kasulatan upang hindi po lamang kami na bumabasa sa inyong harapan sa Espiritu, kundi kayo man ay makatiyak na ang lahat po ng aming binabasa ay hindi po binabago, walang kulang at walang dagdag, sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos na nasa langit. Buksan na po natin ang ating mga Biblia. Buksan natin sa aklat ng Kawikaan sa Kapitulo 1 at versikulo 28. Sa Bibliang Tagalog po, nasalin noong 1905 na orihinal na dinala sa atin ng mga Amerikano. Kung magkagayon ay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot sa kanila. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sa Bibliang Ingles na pinanggalingan sa King James Version, "Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me, but they shall not find me." Dito po sa talatang ito na ibinangon ng Panginoong Diyos upang siya nating maging paksa, meron pong dalawang bagay na ipinakikilala. Una po, kung sino yaong nagsasalita at kung kangino ipinatutungkol yaong kanyang sinasalita. Nang wika nga kung magkagayon, sila ay tatawag sa akin pero hindi ako sasagot sa kanila. Hahanapin nila ako pero hindi nila ako makikita o matutunghan. Bakit nga po baga ito ay sinalita sa ating paksa? Para ito po ay ating maliwanagan, ang una nating itatanong, sino po baga ang kumakatawan sa nagsasalita? At saka natin liliwanagin kung sino naman ang kinakausap. Basahin po natin ang aklat ni Propeta Jeremias 32:26. Nang magkagayon, dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias na nagsasabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao." Dito po, ipinakikilala muna sa atin ni Propeta Jeremias. Ito pong nagsalita sa ating pinakapaksa sa Kawikaan. Ito po ang Diyos na Diyos po ng lahat na tao. Kaya kahit na nga po ang ating paksa, sinalita ng sumulat ng Kawikaan na dito'y hinihinuha ng kasaysayan ng Biblia na ang sumulat ng Proverbio o Proverbs ay walang iba kung hindi si Haring Solomon. Ang Diyos po ni Solomon, ang Diyos po ni Jeremias, ng iba pang mga propeta at tinitiyak sa atin ang Diyos ng lahat na tao, iisa po lamang yun. Kaya dito po napakaliwanag ang nagsasalita sa paksa ang atin pong Panginoon Diyos. Ngayon, kung sinabi ng Panginoon Diyos na hindi niya pakikinggan ang mga tatawag sa Kanya at hindi siya masusumpungan ng humahanap sa Kanya, na ito po'y mga tao, ito po'y patungkol sa atin. Meron bang magagawa tayong mga tao para mapilit natin ang Diyos na kung tayo'y tumawag sa Kanya at humingi ng tulong, tulungan niya tayo, at kung gusto natin siyang makita, magpapakita ang Diyos sa atin? Matututulan ba natin na kung ayaw niyang pakinggan tayo, ayaw niyang sagutin tayo, ayaw niyang magparana sa atin, may magagawa ba tayo?
Buksan po natin ang Isaiah 46:11 sa huling bahagi. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Wala po tayong magagawa, mga magulang at mga kapatid. Kung ayaw po ng Diyos na pakinggan ang mga panalangin natin, sino tayo para sabihin natin sa Diyos, Panginoon Diyos, makinig ka naman, meron akong hihilingin sa iyo. Kung gusto nating ang Diyos ay makita natin, masasabi ba natin sa Diyos, Panginoon, magpakita ka naman sa akin? Napakaliwanag po. Sa aklat ni Apostol Juan mismo sa 1:18, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Pakinggan po natin ang talata. Kung bakit po, sa San Juan din 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu, walang laman, walang buto. Dadapwat ang Diyos na ito na Espiritu, na kailanman ay hindi nakita ng sino mang tao. Ang wika sa 32:27 ng Jeremias, ako ang Panginoong Diyos. Ang wika ng Panginoon Diyos kay Jeremias, ang Diyos ako ng lahat ng tao, may anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Kaya wala po tayong magagawa. Hindi natin siya mapipilit, at sino tayo para utusan natin ng Diyos magpakita sa atin? Sino tayo para utusan natin ng Diyos makinig sa atin? Ang importante po, alamin natin kung bakit ang Diyos hindi sasagot sa tawag ng tao, hindi magpapakita sa tinatawag na kalooban ng tao ayon sa itinuturo ng mga banal na kasulatan. Buksan po natin ang aklat naman ng propetang si Nahum sa kanyang 1:3. Bakit nga po ganito ang paksa na ibinangon sa atin? Kung ang sino man ang wika, gusto akong tawagan, hindi ko siya pakikinggan. Kung magkagay tatawag sila sa akin, Kawikaan 1:28, hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Bakit nga? Ganito ang tinatawag na pananalita sa paksa na ibinangon sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito. Hayaan ninyo ang Diyos din ang magpaliwanag, 1:3 ng Nahum. Unang bahagi, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit. Ito po, alam po ninyo, ang Diyos ay talagang napakabanayad sa pagkagalit. Ang Panginoon banayad na banayad. Ang ibig sabihin, mapagpasensya, mapagpaumanhin. Alam naman natin ang kasaysayan Talagang lahat ng pagpapasensya gagawin ng Diyos para sa mga tao. Bakit? Ang mga tao nilalang tayo sa kanyang larawan. Hindi tayo binigyan ng larawan ng unggoy, ng tiyonggo, na kamukha ng itinuturo ng maraming relihiyon, na ang tao raw bunga lang ng evolusyon, na tayo raw mga tiyonggo, mga unggoy, mga naging gorilla, tapos naging tao. Yung may mga relihiyon na nagtuturo ng ganyan. Mga kapatid, kinikilala nila yung aklat nitong sumulat ng Theory of Evolution, si Darwinian theory. Pero sa atin po, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Diyos po, nilalang tayo sa larawan, at para sa mga tao, ang Diyos ay banayad. Hindi magagaliting Diyos, banayad sa pagkagalit. Dakila sa kapangyarihan. Ano ang katunayan na ang Panginoon Diyos ay talagang hindi magagalitin, at bakit? Buksan natin ang unang Juan, si Apostol Juan ang magpapaliwanag sa kanyang unang aklat, Kapitulo 4, versikulo 8. Bakit ang Diyos ay banayad sa pagkagalit? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito po, ang Diyos ay pag-ibig. At ang hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos. Pag ang tao hindi marunong umibig, wala pong Diyos yun. Napakaliwanag. At sa katotohanan, sa ating mga pag-aaral, sa ating Bible study, kung natatandaan ninyo, God is omni amore.
Ito po ang isa sa mga dakilang atributos o kalikasan ng Diyos na siya po ay hindi magagalitin. Ang Diyos po ay pag-ibig. At dahil nga sa mga pagkakilalang ito na ang Diyos ay pag-ibig, saan napamulat ang halos lahat ng mga pananaw ng mga tao tungkol sa kanilang pagkakilala sa Diyos? Mga ginigiliw po naming mga tagapakinig. Ayon na rin sa mga apostol na katulad ni Apostol Pablo, unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 3, ito ay mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito po, saan naparoon ang pananaw ng lahat ng tao, halos lahat ng tao sa buong mundo, tungkol sa Diyos na ito, na Diyos ng lahat na tao, Espiritu, walang laman, walang buto, walang tao kailanman nakakita sa Espiritu na Diyos, pero ang Diyos na ito, siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung gusto niyang magpakita, magagawa niya kamukha ng tinawag niya si Moses sa bundok ng Sinai. Ang Diyos nagkatawang punong kahoy na naglalagablab na hindi natutupok. Natatandaan ninyo ang ating pag-aaral? Ang lalaking si Moses pumanik sa bundok ng Sinai at nakipag-usap sa Diyos na nagsasabi sa kanya, ako yaong ako nga. Ako ang Diyos na buhay ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga magulang. Susuguin kita sa Paraon para ilabas mo ang aking bayan sa pagkaalipin. Ito rin ang Diyos na personal na napakita kay Abraham. Genesis 17:1. Nang si Abraham ay may 90 na taon, napakita ang Diyos kay Abraham katulad ng isang lalaki. Natatandaan ninyo ang ating malimit na mapakinggan at napag-aralan sa ating mga Bible study? Ito rin ang Diyos na sumunod sa bansa ng Israel. Siya ang malaking bato. Ang wika ng ating pag-aaral, malaking bato sa Meriba, na nang paluin ni Moses ang malaking bato ng 2 ulit ng kanyang tungkod, bumulwak ang masaganang tubig. Binusog ang lahat ng mga Israelita at lahat ng mga hayupan nila'y pinainom. Nang wika sa ating pag-aaral ni Apostol Pablo, ang malaking batong yaon ang ating Panginoong Jesucristo. At alam natin yan sa ating pananampalataya sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Panginoong Jesucristo, siya rin po ang malaking bato, ang Diyos, ang Espiritu, ang walang laman, walang buto. Pero kung gusto niyang magkatawan tao, tulad ng kanyang ginawa, aklat ni Apostol 1, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5, nang pasimula ay ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos, ang lahat ng bagay ginawa niya, at alinman sa mga nagawa ay hindi nagawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, nasa Panginoong Jesucristo ang buhay, at ang buhay ay ilaw ng sanglibutan. Ano ang ginawa ng berbo? 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao ang berbo. Siya nga po ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang Diyos na ating pinag-aaralan ng wika ng ating paksa. Sila'y tatawag sa akin, hindi ko sila pakikinggan. Hahanapin nila akong masikap, hindi nila ako makikita. Bakit? Wala po sa tao ang pagsunod ng Diyos. Hindi ang Diyos susunod sa tao. Kung gusto ko, halimbawa, Panginoong Hesus, magpakita ka sa akin, hindi po pwede yun. Panginoong Hesus, magpadama ka sa akin, sagutin mo ang katanungan ko, hindi po pwede yun. Mga tagapakinig, hindi mo pwedeng utusan ng Diyos na kamukha ng ginagawa ng maraming salanggapang na mga leader ng mga relihiyon. Dinadala ang kanilang mga membro sa luneta. Kanilang pinagbebentahan ng payong, ng panyo, at pagkatapos may kahilingan ba kayo?
Ano ba ang gusto ninyong hingin kay Brother JC? Gusto ninyong magandang asawa? Gusto ninyong tumama sa supi steak? Gusto ninyong yumaman? Bumili kayo ng payong sa amin, bumili kayo ng panyo. Isulat ninyo sa panyo ang lahat ng inyong kahilingan, yung payong, buksan ninyo, paharap sa langit. At pagkatapos kong manalangin, hallelujah, amen, praise the Lord, agad ninyong itapon sa payong ang inyong kahilingan na nasa panyo pag uwi nyo ng bahay. Amen. Sipin ninyo, tinanggap na ninyo. Mga magnanakaw yan. Mga salanggapang yan. Yan ang mga mapagsamantala sa mga tupa ng Diyos. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Kaya nga, pinatunayan din ng lalaking si Apostol Pablo na ang Diyos po ay talagang banayad sa pagkagalit, na ang Diyos po ay talagang Diyos ng pag-ibig sa mga tao na nilalang niya, inanyuan. Nang lalangin ng Diyos ang tao, pinagpawisan ang Diyos, tumapal ng alabok, humipo ng putek, inanyuan sa kanyang larawan. At tayo nga ay larawan ng Diyos. Ang wika ni Apostol Pablo, 1 Timoteo 2:3, ito'y mabutit na kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Si Kristo Jesus po yun. Ano ang ibig niya? 2:4, siya ang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas sa paanong paraan makaalam ng katotohanan. Amen. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Dadapwat, taliwas po sa pagkakaunawa ng lahat ng mga tao halos sa buong mundo ang isang bagay na hindi itinuturo sa kanila ng kanilang mga relihiyon o mga tagapangaral na kinaaaniban. Huwag po kayong magagalit, mga protestante. Kayo pong mga protestante, nilalahat ko na kayo, mga Baptist, mga Trinity, mga Emilip, lahat ng mga lumabas sa simbahang Katoliko, sa inyo po hindi nyo tinatanggap ang tinatawag na kahalagahan ng pangalan ng iglesia. Para sa inyo po, ang Diyos ika ay banayad sa pagkagalit, ang Diyos ika ay pag-ibig, at eto ika, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, kababasa lamang ninyo. Hindi ibig ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Ayaw po ng Diyos na ang sino man sa mga tao na nilalang niya sa kanyang larawan ay itapon niya sa impyerno. Lahat po ng tao, sabi ng mga protestante, mga Trinity, mga Baptist, mga Emilip, kung ano-anong mga pangalan ng relihiyon ninyo, God is love. Wala po ikaw itatapon sa impyerno. Kung ganyan ang pananampalataya ninyo, bakit po sa tinatawag na Apokalipsis 21:8, ang mga hindi mananampalataya, ang mga mamamatay tao, ang mga sinungaling, ang mga nakikiapid, pati yung mga bakla, pati yung mga tomboy. Mga kapatid, basahin ninyo Romanos, Kapitulo 1, versikulo 25, pababa. Mga nanlalalaki, mga nambababa, hindi papasok sa kaharian ng langit. Di meron tinatawag na parusahan, ang kanilang bahagi, 21:8, ng Apokalipsis, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. At yan forever and ever, wika nga, punishment of God. Anong sasabihin ninyong mga protestante na walang itatapon ika sa impyerno ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig? Yan po ang masama. Hindi ninyo sinasaliksik ang mga banal na kasulatan. Huwag po kayong magagalit kay kapatid na si Rilo, nanggaling po kami sa pagiging protestante noong araw. At wala pong itinuturo yan. Kung hindi, God is love, hallelujah, amen. Pagkatapos, fundraising dito, fundraising dyan. Pagkatapos ng pagsamba, mga kapatid, wag muna kayong aalis. Meron tayong kainan, meron tayong tinatawag na retreat sa bundok o kung saan man. Yeah. Diyan ninyo dinadala ang inyong mga membro sa mga kasayahang panglupa. Kaya nga, ano ang ipinakikilala? Maging ng mga propeta sangayon sa naging pananaw ng mga tao na taliwas mga kapatid, sa dapat na ituro o kilalanin ng mga tao tungkol sa Diyos, na hindi lamang puro pag-ibig ang Diyos,
Nahum, Kapitulo 1, versikulo 2. Si Propeta Nahum ang magpapaliwanag. Ang Panginoon ay mapanibughuing Diyos at nanghihiganti. Ayan po. Ang Panginoon, Diyos na mapanibughuin. Ito hindi tinuturo sa inyo ng mga protestanting leaders ninyo Puro God is love, maawain. Hindi niya ibig sino man matapon sa impyerno. Hindi niyo binabasa sa ibang mga aklat ng mga propeta. Ang utos ng Biblia, saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan, 32, sa kanyang Isaiah 34, 16. Mga kapatid at mga magulang po namin, ang wika ng Panginoon, inyong saliksikin, inyong basahin sa aklat ng Panginoon. Isa man ay hindi magkukulang at hindi mangangailangan ng kanyang kasama, iniutos ng kanyang bibig, pinisan ng kanyang espiritu. Masusumpungan ninyo ang kapatawaran, ang katubusan ng inyong mga kasalanan. Pero kayo naman, mga protestante, hindi ninyo tinuturuan ang mga membro ninyo ng tungkol sa katotohanan, tungkol sa dapat ikakilala sa Diyos. Ang Diyos, hindi lamang puro pag-ibig. Totoo yun. Banayad sa kagalitan, pero hindi lahat ng tao dadalhin niya sa langit. Meron pong itatapon sa impyerno. Bakit? Nahum 1:2, ang Diyos ay mapanibughuin o selosong Diyos nang hihiganti. Totoo ba yan? Atin pong buksan ang Exodus. Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Ang tinatawag na pangunahing batas ng Diyos na una-unay ibinigay sa kanyang bansa ng Israel matapos na alisin sila sa kamay ni Paraon sa Ehipto. 2 tapyas na bato na isinulat ng mga daliri ng Diyos. Ano ang unang-unang utos, mga kapatid? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa pagkaalipin sa lupain ni Paraon sa Ehipto. Ano ang unang utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ayan po. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Bakit napakarami ngayong reliyon? Una na nga yung simbahang Katoliko. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos Ang ginawa nila, Vicarious Filidae, sinipa na ninyo ang Diyos. Tinanggal na ninyo, inilagay ninyo yung mga papa sa Roma, kahalili daw ng Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ikalawang utos, huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng tubig. Dito, ibig ng Diyos na liwanagin sa atin kung alin yung masama sa larawan. Bakit kapatid na Cirilo, kayo ba wala kayong litrato ng tatay ninyo, ng nanay ninyo, ng mga anak ninyo, ng mga apo ninyo? Naku, ang dami po. Napakarami pong larawan sa loob ng bahay namin. May mga album kami. Masama ba yon? Makinig kayong mabuti, ito ang masama. Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit. Sino ba nasa langit? Ang Diyos nasa langit. Ang bituin, ang buwan, ang araw, ang ulap, ang mga ibon, kung ano-ano. May mga anghel daw sa langit. Huwag kang gagawa ng larawan niya ng mga nasa itaas, ng mga nasa ibabaw ng lupa. Sino-sino ba nasa ibabaw ng lupa? Tayong mga tao. Sila Pedro, sila Birhen Maria, si Maria Magdalena, si Kalunsad, kung sino-sino, tayong mga tao. At kung ano-ano pang mga bagay dito sa lupa. Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa ibabaw ng lupa, ng nasa ilalim ng lupa o ng tubig, mga isda sa dagat, kung ano-anong mga pwedeng gawing larawan ng mga tao. Ano nang masama? Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang paglilingkuran. Ang ibig sabihin, huwag mong aawitan, huwag mong dadalanginan, huwag mong sasambahin, huwag mong tatawagan, huwag mong lalagyan ng kandila, huwag mong lalagyan ng mga pabango at ng mga bulaklak. Bakit po? Ayon sa sinasabi ni Nahum na ating binasa kanina, 1-2, ang Diyos ay mapanibughuing Diyos at mapanghiganti. Ang sabi sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, pag gumawa kayo ng larawan, pinagprosesyon ninyo, niluhuran ninyo, tinawagan ninyo.
Ako'y Diyos na mapanibughuin, seloso. Dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang, ang mga kasalanan ng mga magulang, hanggang sa ikatatlo, ikaapat na salin ng kanilang mga lahi. Amen. Yan po ang totoo. Huwag kayong magagalit, kaya ang buong Pilipinas, laging may sumpa ng Diyos eh. Giyera, sunog, kurakot ng mga politiko, tsunami, mga kapatid, malalakas na ulan, baha dito, baha dyan, tandem dito, tandem dyan, patayan dito, haggahasan dito, lokohan dito, pati mga politiko, magmula presidente hanggang pinakamaliit na barangay tanghod, puro magnanakaw, yan ay mga sumpa ng Diyos. Bakit ang Pilipinas? Pinakapaganong bayan sa tinatawag na silanganan. Sinasabi lang nila Kristiyano. Sa lahat ng Kristiyano, yan ang pinakapagano, mga kapatid at mga magulang. Ang wika ni Nahum 1:2, ang Panginoon ay mapanibughuing Diyos at mapanghigante. Pinatunayan sa atin ni Moses sa 2 tapyas na bato, Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, ang mga pagsamba sa mga larawan ng mga tao na nililok ng kamay ng tao, niluhuran, pinaglingkuran. Ito ang dahilan kung bakit dinadalaw ng Diyos ang mga bayan, ang mga bansa na sumasamba sa mga larawan hanggang ika-3 at ika-4 na sali ng kanilang mga henerasyon. Kaya walang tigil ang sumpa ng Diyos. Lalo na nga sa Pilipinas, wala nang katapusan yan hanggang sa magunawan sa libutan. At sa 1:3 ng Nahum, at sa anumang paraan, hindi aariing walang sala ang salarin. Ayan. Hindi po nalilimutan ng Diyos ang kasalanan ng mga tao. Kayo mga salarin. Pag kayo sumamba sa mga larawan, pag kayo hindi tumupad ng kanyang utos at mga palatuntunan, mga kapatid at mga magulang, patuloy na sumpa ang dadalhin ng Diyos sa atin mismong sariling mga bayan, sa ating sariling mga katawan. Ayon pa po sa mga santong sulat, ano po sana ang dapat natututuhan nating mga tao tungkol sa Diyos? Na ang Diyos po ay hindi lamang puro pag-ibig at puro pagliligtas. Na ang Diyos ay seloso. Na ang Diyos dadalawin ang ating mga kalikuan, ang ating mga pagsalangsang, lalo na nga kung tayo sumasamba sa mga birhen, sa mga santo, sa mga larawan. Mga kapatid, anong dapat matutuhan nating mga tao tungkol sa Diyos? Na ito'y taliwas na taliwas sa pananaw ng maraming mga relihiyon. Lalo na nga ang protestantismo, wala tinuturo kundi God is love, God is love. Buksan ninyo ang Deuteronomio 32:3. Ganito po ang itinuturo sa atin. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon. Ito, napakagandang talata nito. Tayo ba, inihahayag ba natin? Ang ibig sabihin, are we introducing, are we propagating the name of the Lord? Ipinakikilala ba natin? Huwag kayong magagalit. Karamihan sa mga tao, ikinahihiya. Na ano? Na sila ay wika nga, halimbawa, iglesia. Halimbawa, kung sila ay kaanib sa isang relihiyon, kung minsan ikinahihiya nila yung kanilang relihiyon. Maraming taong ganyan. Lalo na nga kung hindi kumakain ng dugo, mga kapatid, katulad namin. Iglesia ng Diyos, alam ko, merong mga kapatiran, ilang mga kapatiran, dahil nga sa hindi pagkaunawa, kung sino talaga ang tunay na Diyos, ikinahihiya na banggitin, ako'y iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kasi, pagtatawanan sila, hindi ka kumakain ng dinuguan. Yan, mga kapatid at mga magulang. Deuteronomio 32:3, sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, meron tayong katungkulan. Kung sinasabi ng isang tao na siya'y anak ng Diyos, kung sinasabi ng isang tao na siya'y hinirang ng Diyos at siya'y isang Kristiyano, 13:16 ng Ebreo, meron silang katungkulan. Ano? To do good, ang paggawa ng mabuti, and to communicate, at ang pamamahayag. Ano ipapahayag? Ang pangalan ng Panginoon. Hindi ko ikahihiya. To do good, susundin ko, 7:12 ng Romanos, ang banal na utos ng Diyos na matuwid at mabuti,
susundin ko ang utos ng Diyos, ipahahayag ko to communicate ang kanyang pangalan, lalo na nga ang tinatawag na kanyang ebanghelyo. Dadakilain ninyo ang ating Diyos, ang wika sa Deuteronomio 32:3 at sa 4, bakit? Siya ang bato. Ay, bihira na po tayo makakita ng mga taong kumikilala na ang Panginoong Jesucristo, siya ang rock, R-O-C-K, siya ang malaking bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang mga daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat, walang kasamaan, matuwid at banal siya. Sa makatwid, ang Diyos ay katarungan. Ito'y hindi na ituturo ng halos lahat ng mga relihiyon sa lupa, mga tagapakinig po namin. Kung ito'y itinuturo at kung ito'y sinusunod ng bawat miyembro na ang Diyos ay katarungan, na hindi niya kalilimutan na parusahan ang mga kriminal, wala pong taong magnanakaw, wala pong politikong magnanakaw o magpaplander ng mga tinatawag na salapi ng taong bayan. Wala pong mga taong wika nga ay papatay ng tao. Walang tao, mga kapatid at mga magulang, na magsasamantala sa kanilang kapwa-tao. Kapag itinuro sa kanila at naikintal sa kanilang puso't isipan ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang malaking bato, ang Diyos ay hostisya, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. God is justice. Matututuhan nating tulad ng sinasabi ni Propeta Nahum, mga kapatid, hindi niya kalilimutan ang mga kriminal. Kung hindi malilimot ng Diyos ang mga kriminal, sapagkat ang Diyos ay hustisya at kanyang lalapatan ng kapasyahan o ng hatol ang lahat ng mga kriminal. Kung itinuturo ito ng lahat ng simbahan, tinitiyak ko po sa inyo, wala na tayong mapapakinggang taong nang rape ng mga batang babae, ni-rape na, pinatay pa, inilagay pa sa drum, itinapon pa sa kangkungan. Hindi nga po natututuhan Kasi nga po itinuturo ng mga protestante, God is love, God is love. Lalo na yung mga Katoliko. Mga kapatid, ni katiting na salita ng Biblia, wala kang mapakinggan niya sa mga papa sa Roma na yan. Huwag kayong magagalit sa amin. Yun ang ating nakikita, yan ang ating naririnig. Walang itinuturo yung mga Katoliko, kundi salit-saling sabi, superstisyon. Lumuha ika yung punong kahoy na may larawan daw ni Birhen Maria. Yun daw anino sa tinatawag dito sa Texas. Pinagkaguluhan yan minsan. Yun daw anino ng natapat ng sinag ng araw doon sa drum na malaki na wika nga lalagyan ng tubig sa Texas naging kamukha raw ng larawan ni Birhen Maria. Naku, takbuhan ng mga Katoliko. Sinamba, niluwalhati. Kaya tama yung sinasabi ng mga pare na sumulat ng Pasyon Kandaba lalong dakila ang sala nitong mga anak ni Eva. Anaki ang idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Amen. Yan ang itinuturo ng mga papa, ng mga pare, ng simbahang Katoliko. Mga kapatid, yung mga milagro, pagsamba sa mga larawan, nilalahat ko na, pati protestante. Talaga yung mga protestante, anak ng simbahang Katoliko yan. Bakit? Wala kayong makikitang simbahang protestante na walang krus. Pati ang mga mangangaral nila, nakadamit pare. Nagbabasbas, nagbibinyag din ng mga bata na hindi dapat binyagan ng mga bata. Walang kasalanan ng mga bata. Ang pagbibinyag, paglilinis ng kasalanan. Basahin ninyo Ezekiel 18:20. Ang kasalanan ng mga magulang hindi mamanahin ng mga anak. Ang kasalanan ng mga anak hindi mamanahin ng mga magulang. Gayunman, sinasabi ng Diyos. Mga kapatid, hindi niya kalilimutan ang mga kriminal na lumalapastangan sa kanya. Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, dadalawin ng Diyos ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4, hanggang ika-3 at ika-4 na sali ng kanilang lahi.
sumpa ng Diyos, pati ang mga anak ng inyong mga anak susumpain dahil sa pagsamba ninyo sa mga larawan. Mga kapatid, at bagaman sinasabi sa Ezekiel 18:20, hindi mamanahin ng inyong mga anak ang pagsamba ninyo sa mga larawan, gayon man, pasasapitin ng Diyos ang kanyang galit hanggang sa inyong mga anak. Bakit? Pati yung mga anak ninyo, tinuruan ninyo. O hindi ba? Ano ba sinasabi ng mga Katoliko? O, hindi po kami aalis sa simbahang Katoliko. Bakit? Ito po pinamana sa amin ng aming mga magulang. Manatili kayo sa sumpa ng Diyos hanggang sa ikalawang pagparito. Ang titigas ng ulo ninyo, mga kapatid at mga magulang. Kaya't ano po, ayon na rin sa Panginoong Jesucristo na kinagagawian ng halos lahat ng mga tao maging hanggang sa mga huling araw na ito. Kaya ano po ang kinahinatnan sa ganitong mga maling pananaw na ang Diyos ay puro pag-ibig, God is love, God is love, ayon ng Diyos, sino man matapon sa impyerno. Ano? Ayon sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa pananaw na ito na maling pananampalataya ng halos lahat na tao sa balat ng lupa, anong nakikita natin kinagagawian, lalo na nga sa huling araw na ito, ginagawa ng mga tao? Lucas 17:26. At kung papaano ang nangyari sa mga kaarawan ni Nunong Noah, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Alam po ba itong tinutukoy na kaarawan ng anak ng tao? Magmula po ng ipanganak, ang ating Panginoong Jesucristo, ito po pinagkaisahan ng mga tinatawag na nagsaayos ng pagkakasalansa ng banal na kasulatan, ang tinatawag na the year of our Lord, AD Anno Domini. Yung unang taon, 1 AD, doon po nagpapasimula ang tinatawag na katapusan ng sanglibutan. AD Anno Domini, kaarawan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, magmula nung Anno 1 AD, Anno Domini, kaarawan ng Panginoon, hanggang ngayon 2016, nasa mga kaarawan po tayo ng Panginoon. At kung paano ang nangyari nung kaarawan ni Nunong Noah, BC, before Christ, gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Ay ano ba ang nangyayari? Magmula nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo hanggang ngayon. Lucas 17:27. Sila'y nagsisikain. Ito po. Magmula nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, walang pagbabago ang mga tao. Dahil panahon pa ng matandang tipan, panahon pa ng maging ng unang paggunaw, gayon din ang ginagawa ng lahat. Ano ba ginagawa ng lahat? Sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisikain, sila'y nangag-aasawa. Ayan, sex dito, sex dyan. Ibig lang sabihin, sila'y pinapag-aasawa. Pati ang mga lalaki sa lalaki, binigyan na ng pagsang-ayon ng mga gobyerno at ng mga relihiyon. Sila'y pinapag-aasawa, may consent na, ang ibig sabihin. Hanggang sa araw na pumasok sa daong sinunong Noah, dumating ang paggunaw, nilipol silang lahat. At kung paano ang panahon ni Nunong Noah, gayon din ang nangyayari, nagaganap, nakikita natin ngayon. Ang mga tao, kainan ng kainan. Ang mga tao, inuman ng inuman, lasingan ng lasingan. Ang mga tao, asawa dito, asawa dyan. May mga asawa na dinidiborsyo, hinihiwalayan. Kahit na sa mga Pilipino, sa Pilipinas, walang diborsyo. Pero, itong mga artista natin, itong mga mayayaman, itong mga mekaya, itong mga wika nga, nakaaangat sa buhay, lalo na yung mga celebrity. Di ba nakakakita kayo, yung mga artistang Pilipino, akala mo, mga taga-Hollywood na rin, kakakasal lang, diniborsi na, hiniwala yan na. Umasawa na muli ng iba, mga kapatid, at nakakatakot. Pati mga bakla, hayag na, nakadamit babae na. Nakikita mo sa mga telebisyon, mga magulang at mga kapatid, yung mga bakla, talagang hayagan na, nakabestida, at ang mga tomboy, kala mo yung lalaking-lalaki na, pinatanggal pa yung dibdib, nagpalit pa ng puwet. Mga kapatid, yan ang nangyayari ngayon kung paano nung panahon ni Noah, katulad din na nagaganap sa ngayon. 17:28, ano pa? Gayon din naman kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Lot, nung supukin naman ang Sodom at Gomorrah. Gayon din ang nangyayari. Alam po ninyo, ang ibig ipakilala dito ng Diyos,
talagang nagagalit ang Diyos sa mga lalaki sa lalaki, sumisiping sa lalaki, babae sa babae, nagsisipingan. Yung mga wika nga, walang inatupag ang mga tao, kainan dito, celebration dyan, wika nga, pasyal dito, pasyal dyan, luho rito, luho dyan, at asawa dito, asawa dyan, palit ng asawa, kung sawa ka na, kumuha ka na naman ng iba, lalo na kung mayaman ka at may kwarta ka at ma-impluensya ka sa gobyerno, puro kaligayahan. Diyan nagagalit ang Diyos, kaya sinupok. Maging ang Sodom at Gomora, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, lasingan dito, lasingan dyan. Sila'y nagsisibili, ayan. Puro luho, bili ng lahat ng mga bagay. Sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Kaya daming mga kondominium, kahit na sa Pilipinas, na maraming mga taga-ibang bansa, bumibili ng mga kondominium, ng mga bahay na mga magaganda dyan sa Pilipinas. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa abroad, sa OFW, yung mga trabahador ng mga Pilipino, ipon ng ipon para makabili ng mga bahay dyan sa Pilipinas na magagandang mga gusali, mga luho sa buhay. 17:29, datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupred, nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Ganyan din po ang mangyayari. Ito po ang nangyayari sa kasalukuyan sa buong sanglibutan. Ang mga tao po, walang inaatupag. Kung hindi, una sa lahat, maghanap ng kayamanan, magpayaman, bilhin ang lahat ng kanilang maibigan, magpasarap, kain dito, kain dyan. Kaya sa Facebook, makita mo, madalas ang tinatawag na selebrasyon kung ano-anong mga okasyon, madalas ang papaselfie ng mga tao, mga kapatid, kung saan-saang mga lugar, sapagkat pasyal dito, pasyal dyan. At ang mga tao, kain dito, kain sa sarap ng mga pagkain, nakalagay sa Facebook, mga kapatid. Talagang makita mo lang ang mga larawan ng mga pagkain kinakain nila, magugutom ka na. Ang mga inumin, ano po ang ipinaliliwanag sa atin dito? Mga taga-pakinig na gayon din ang mangyayari sa huling araw at nakikita natin. Bakit po baga ayon sa banal na kasulatan, ang halos lahat ng mga tao, lalo na ngayon sa huling araw na ito, ay nagugumon nga sa pagwawalang bahala tungkol sa galit ng Diyos. Una na nga po, tulad ng binanggit ko sa inyo kanina, mga simbahan wala itinuturo kundi God is love Ang Diyos ay pag-ibig. Walang tao o walang ama. Ang wika nila, walang tatay, walang magulang. Na pag nagalit sa anak, itatapon o parurusahan ang anak sa impyerno. Yan po ang tinuturo ng mga relihiyon ngayon. Wala po ikang Diyos na tayo nilalang niya sa kanyang larawan, itatapon tayo sa impyerno. God is love. God is love. Opo, God is love. Pero nalilimutan ninyo ang sinabi ni Propeta Nahum, ang Diyos ay mapanibuguing Diyos, lalo na nga kung naglilingkod kayo sa ibang mga Diyos. Sa mga larawan, kay Mama Mary, kay Santo Niño, sa mga Papa sa Roma. Nako, Panginoon kong Diyos. Kaya nga, ang ipinakikilala ng Diyos tungkol sa nakikita niya ngayon sa huling araw na ito, magmula sa langit, ayon sa mga talata ng banal na kasulatan. Buksan natin ang Romanos, si Apostol Pablo, ano ang kinahinat na ng buong sanglibutan? 3 gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. 3:11, walang nakakatalastas, ayan. Walang nakakaalam na ang Diyos ay Diyos na mapanibughuin ang Diyos. Dadalawin niya ang mga kasalanan nating mga tao. Walang humahanap sa Diyos, walang nagtatanong, walang nagsasaliksik. Silang lahat ay nagsilihis, magkasamang nangawala ng kasaysayan.
Walang gumagawa ng mabuti. Wala. Kahit isa. Totoo po naman, walang nagsasaliksik, walang nagtatanong. Kami nga po, halos na nga, nagkakasakit kami sa pagsigaw sa inyo ng mga katotohanan ito. Wala man lang nagtatanong sa amin. Wala man lang nagkakaroon ng interest na tanungin kami. Mga kapatid, totoo po sinasabi namin sa inyo at kami kinamumuhian pa, minumura pa kami. Kami po ay tinatawag pa kung ano-anong mga pangalan at pinagtatawanan kami. Bakit? Ayaw nilang magtanong, ayaw nilang magsaliksik, kontento na sila saan? Sa kanilang mga relihiyon. God is love. Kontento na sila doon sa mga relihiyon na mga leader na kanilang kinikilala, kinukwartahan lang kayo't ninanakawan. Ginagawa kayong gatasan. Di ba nyo naiintindihan yan? Lalo na yung mga iglesyang ikapo. Dagdag dito, dagdag yan. Abuloy dito, abuloy dyan. Ang Diyos po, hindi ninyo masusuhulan. Ang Diyos po, hindi tumitingin sa tinatawag na kapasidad ng isang tao kung may iaabuloy o wala. Ang Diyos po ay tumitingin sa ating puso. At ang pagsunod ay higit na mainam. Ang pakikinig at ang pagsunod, ayon kay Propeta Samuel, higit na mainam kaysa mga handog, kaysa mga abuloy. Yan po ang katotohanan, mga magulang namin at mga kapatid. Sa makatwid, napakamali po ng pananaw ng maraming mga tao, halos lahat ng mga tao, na ang kanilang pananaw, ang Diyos ay puro Diyos ng pag-ibig. Na dahil nga po rito, naging mga tamad, naging kampante na pagdating ng Panginoong Jesucristo, diretso sila sa langit. Nagkakamali po kayo. Basahin po ninyo, Kawikaan 14:12. May mga daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo noon, mga daan ng kamatayan. Kala ninyo, mabuti ang kinaroroonan ninyo? Mga konsentidor na mga relihiyon. Walang iniintay sa inyo yan, kundi umabuloy kayo ng umabuloy. Okay lang ng okay sa inyo yan. Pero sa katapusan, magugulat kayo. Tatapon kayo sa impyerno. Mga kapatid, ang wika ng ating pag-aaral sa uling araw na ito, ang halos lahat ng tao nawala ng kasaysayan. They have no hope for the eternal life. Walang kasaysayan. Ang inyong mga buhay na ginugol sa lupa, sa inyong mga paglilingkod, sa inyong mga sariling relihiyon na kinaroroonan. Bakit? Hindi naman kayo nagsaliksik. Hindi naman kayo nag-aaral. Kaya nga napakaganda ng ating paksa. Ang wika ng ating paksa sa Kawikaan, mga kapatid at mga magulang. Kung magkagayon, tatawag sila sa akin, Kawikaan 1:28, hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Bakit nga po? Kasi nga po, ang Diyos Diyos ng katwiran at katarungan. Ang Diyos po ay hustisya. Ang Diyos po nagagalit sa tinatawag ng mga kriminal. Sino ba ang mga kriminal? Lahat po ng mga hindi tumutupad sa utos ng Diyos, sa Diyos, kriminal yung mga yaon. Mga walang katwiran. Mga kapatid, mga walang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bakit po? Isaiah 22:12, ano ang ginagawa ng mga tao sa huling araw na ito? Ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon Diyos. Si Propeta Isaiah ang magsasalarawan sa atin kung ano ginaganap ng mga tao sa huling araw. 22:12. At ng araw na iyo'y tumawag ang Panginoon ang mga hukbo sa pag-iyak at sa pagtangis at sa pagkakalbo at sa pagbibigkis ng kayong magaspang. Ito po ang tinutukoy ni Propeta Isaiah bago ang Panginoon Diyos ay maglagda ng kanyang kahatulan sa lahat ng masasamang mga tao. Tinatawag ng Diyos ang mga tao upang umiyak, magsisi, tumangis, magpakalbo. Ang ibig sabihin ng magpakalbo, magbanal, maglinis ng kanyang kaluluwa at sa pagbibigkis ng kayong magaspang. Kapag ang mga anak ng Diyos nagsisisi, yan ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Nagdadamit ng kayong magaspang,
nagpapakalbo, umiiyak, at naliligo pa ng tinatawag na alabok bilang pagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. 22:12 ng Isayas, ang Panginoon Diyos, sa huling araw na ito, inuutusan tayong lahat na magsisi ng lahat ng ating mga kasalanan. Bakit po? 22:13, at narito, pero anong ginagawa ng mga tao? Kaya ito ang dahilan Kung magkagayon, tatawag sila sa akin, hindi ako makikinig. Kung magkagayon, hahanapin nila ako, hindi nila ako masusumpungan. Bakit? Anong ginagawa ng mga tao sa huling araw nito? Narito, kagalakan at kasayahan. Ayan, pagpatay ng mga baka, pulutan. Pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, pag-inom ng alak. Tayo'y magsikain, tayo'y magsiinom, sapagkat bukas, ang wika ng talata, tayong lahat ay mga mamatay. Ayan, yan sinabi ni Apostol Pablo sa 3:10, walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat magkakasamang nawala ng kasaysayan, nawala ng value ang kanilang mga buhay. Bakit? Kumain na lang tayo, uminom na lang tayo, magsaya na lang tayo. Bakit? Bukas tayo mamamatay. Pagpatay na tayo, kaputs na, baliwala na. Parang mga hayop ang mga tao ngayon. Pag namatay, wala nang pag-asa. 22:14, at ang Panginoon ng mga hukbo ay naghayag sa aking mga pakinig. Tunay ang kasamaang ito. Yan po, ito palang mga ginagawa ng mga tao. Ito'y kasamaan na hindi malilinis sa inyo hanggang sa kayo'y mga matay. Sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, walang kapatawaran ang pagwawalang bahala ninyo. Hindi ninyo pinarangalan ng Diyos. Hindi ninyo hinanap ang Diyos. Hindi ninyo siya pinaglingkuran. Hindi kayo natakot sa Kanya. Samantalang ang utos ng Diyos, napakaliwanag, mga kapatid at mga magulang. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. 12:13 ng Ecclesiastes. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang Kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Utos po talaga ng Diyos na tayo po ay magbanal. Utos ng Diyos, hanapin natin siya. Ayaw nating hanapin. At ang wika ng Panginoong Jesucristo 12:15, mangagmasid kayo ng San Lucas, mangag-ingat, sapagkat ang buhay ng tao hindi sa kasagadaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Ang buhay ng tao, para ibigin natin ang Diyos buong puso, buong lakas, buong buhay, sapagkat ito po ang buong katungkulan ng tao, maglingkod tayo sa Kanya. Mga magulang at mga kapatid, ito po ang natutuhan natin sa Huwebes ng gabing ito, 1:28 ng Kawikaan. Kung magkagayon, tatawag sila sa akin. Pag binigyan na kayo ng Diyos ng mabibigat na karamdaman, pag nakahiga na kayo't nakaratay sa bingit ng inyong mga libingan, pagka kayo ay binawian na ng tinatawag na mga pag-asa, pagka ang inyong mga anak, mga manugang, mga po ay napasadlak na sa mga kadiliman at sa lahat ng mga kagibaan sa buhay, pag naghihirap na kayo, at saka ninyo mauunawaan, kailangan pala na tayo po'y sumunod sa Diyos. Kailangan pala tayo'y manumbalik na sa Kanya. Malakias 3:7. At kung magkagayon, alam natin kung alin ang panunumbalikan, ang Kanyang katwiran, ang Kanyang iglesia, ang Kanyang katawan na ililigtas niya sa huling araw. Mga kapatid, dito namin kayo inaanyayahan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito pakikinggan tayo at patatawarin ng Diyos. Ito nawa ay pagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon, bago po tayo lubusang magkahiwa-hiwalay sa Espiritu, sa ating banal na pagsamba sa Huwebes po ng gabing ito, ay atin pong tanggaping lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng Kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob
sa ating mga magkakapatid sa Huwebes ng gabing ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating mga paglalakbay, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan po nawa ang sumaating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.